naki-flash na yung presentation. Church, maaari po ba tayong muli ay tumayo? Hingan ka po muli at tayo po ay magpasimula sa isang pananalangin para sa ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang salita. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang ito dahil it is a new day again, O God. A wonderful day, a blessed day, Panginoon, na kami dinala mo dito, Panginoon, ng ligtas at mapayapa. Lord, naririto kami hindi para wala lang, hindi para kami ay makisaya lang, hindi para dahil, O Diyos, o kung ano man, Panginoon, kundi, Lord, isa lang ang purpose namin kung ba't kami naririto, ito ay para sa iyo lamang. Dahil gusto ka namin maranasan, gusto namin marinig ang salita mo, at gusto namin, Panginoon, na mag-overflow, O Diyos, mas lumago, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, katagpuin mo po kami patuloy sa araw na ito. Maranasan ka namin, ikaw lamang, O Diyos, ang welcome na makakilos sa aming kalagitnaan. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. And you are free to do and to minister in our midst today. Maraming salamat po, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga mali kaming motive sa heart namin sa oras na ito. Kung may mga maruruming, O Diyos, na bagay sa puso't isipan namin sa mga oras na ito, O Diyos. Sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, karumihan, O Diyos, kabalokturan, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Lord, hindi namin kita, ngunit kita mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Kami po, Lord, ay sama-samang humihingi ng kapatawaran. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa pagkilos na gagawin mo, O Diyos, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Bago po tayo umupo, malakas po na palakpak muli. Para sa Holy Spirit. Hallelujah. 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 So sige po, tayo po yung makakaupo na. Good morning. Ay, parang hindi ata good ang morning, Amen po ba? Good morning, mga kapatid. Ang lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Amen. Lahat po tayo pinagpala ng Panginoon sa pagising pa lang natin ng umaga. Talagang good na ang morning. Amen. Pagising pa lang ng umaga, may hininga ka, nakakagalaw ka pa, nakakapagsalita ka pa, sound check ka muna. Lord, di ba? Lord. Sound check, di ba? Baka kasi pagising mo, wala ka ng boses, di ba? So pagising mo sa umaga, may boses ka. Praise God, bless ang morning mo. May hininga ka. Praise God, bless ang morning mo. May problema ka, praise God. Amen? Dahil this is the new day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Sige po, tayo nga, palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Praise God. Alam nyo, mga kapatid, tayo po ngayon ay mag-uusap, ilang days na lang ba bago mag-Christmas? 5, no? 5. 4, di ba? 4. So, mali yung calculation ko. Sorry, mali yung natin. So, at malapit na matapos na naman muli ang taon na ito, 2025. Praise God. Alam niyo po ba, talagang blessed tayo? Imagine mo, ilang taon ka nang iniingatan ng Diyos. Amen? Natapos ang 2024. Ngayon, 2025, nasa last month ka na ng 2025 and still, you are still kicking. Amen? May mga problemang hinarap pero nalagpasan sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya pinagpala ka, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, ating pag-uusapan ay syempre about si Lord. Kikilalanin natin si Lord. Although, sa lahat ng mga na-attend ng Bible studies, nakikilala natin si Lord. Amen? Especially, pinag-aralan natin the characteristic of God, the names of the Lord. Diba? El Shaddai, the Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. At pag-aaralan po natin ito, mga kapatid. At dahil ngayon ay December, maiaalay natin ito about sa sacrifice ng ating Diyos, which is Jesus. Amen?
Pero hindi po tayo mag-focus dyan. Mag-focus tayo sa characteristic ng Lord. Ano po yan? Tandaan niyo po, gaano kahalaga ang pangalan ng Diyos? Ang sinabi po dito, but I will reveal my name to my people and they will come to know its power. So, tandaan niyo yung mga nakakaunawa, yung mga nakakaalam, nakakakilala sa pangalan ng Diyos. Because in the book of the Bible, mga kapatid, name is very important. Ha? Even sa Old Testament, si Abraham, which is the exalted father, means the exalted father, pinalitan ng Diyos. From Abraham to Abraham, ano ibig sabihin? That he will be the father of all nation. At yung pangalan na yun yung nalalakaran nila. Amen? Si Peter, dati siyang Simon, talagang wild, talagang mainitan ng ulo. Pero pinalitan ng Diyos, Simon, from now on, you will be a Peter. Anong ibig sabihin? Rock. And that upon this rock, I will build my church. Nangyari po ba? Nangyari, di ba? At madami pang mga bagay na pinalitan ng Diyos. Bakit? Kasi mahalaga po, mga kapatid. Because ang nagbibigay ng pangalan, ang Diyos. Amen? Ang nagbibigay ng name ay ang Diyos. Nakakalungkot lang, ang dami mga tao, pinapangalanan ng mga anak nila kasi cute lang. Takoyaki. Bakit takoyaki? Masarap eka yung takoyaki. Di ba? Shawarma. Di ba? Ang dami ng mga Pero ang mahalaga, mga kapatid, na ang ating, lobat na ba? Lobat na? Ayan. So, sige, magmamic na lang ako. So, mahalaga, mga kapatid, na, ayan, praise God, parang may second voice, no? Praise. Ayan. So, ayan, napakahalaga, mga kapatid, na, yung pangalan, kasi kay Lord talagang very, napakahalaga at very significant ng name na ibinibigay niya sa atin. Kaya, tignan mo yung katabi mo, may pangalan ba yan? Amen. Amen. At mahalaga kay Lord ang pangalan na yan. Bakit? Kaya wag nang papalitan ng pangalan. Amen? Kasi yung pangalan na yan, yun na yung nakasulat sa aklat ng buhay. Amen po ba? Amen? Nakasulat na yan. Amen po ba? So, tanan nyo, ano pa? Then at last, they will recognize that I am the one who speaks to them. So, tanan nyo, dahil kilala, dahil makikilala, dahil mauunawaan, dahil malalaman ang pangalan ng Diyos, magkakaroon ng blessings, magkakaroon ng kapangyarihan. Amen po ba? Bakit? Kilala mo. Hindi lang Jesus yung kilala mo. Kilala mo ang Diyos. Kilala mo that He is a Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Amen po ba? Kilala mo siya. Ha? Ayan, teka. Sound check daw tayo. Ayan. Okay na ba to? Ayan, okay na po. So, ine-edit lang pala yung boses ko doon, pinapaganda lang. Para live na live tayo ngayon, mga kapatid. Para gumanda yung boses natin. Amen po ba? So, ayan. Dahil ayan po, gaano ba kahalaga at mapag-aaralan natin yan, mga kapatid, because sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, we are secured. Amen? We are secured. At dahil dyan, itong pag-uusapan natin ngayon, pakibasa nga po natin, what? The gift, what? Replacement. Bakit the gift replacement? Kasi makikita natin dito na ang Diyos nagbibigay ng regalo. Amen? Sinong nakatanggap ng regalo nung Christmas party? Amen? Amen? At nakakatuwa mga kapatid, kasi nung Christmas party namin, first time ko maka-attend ng Christmas party na kasama yung mga white. Tapos, ang Christmas party namin, may exchange gift kami. Praise God. Tapos sa exchange gift namin, nagnanakawan. Pwede mong nakawin steal. So you can steal the gift. So pag nakuha mo yung gift, pwede mong steal. Ano po? Amen? So pwede siyang i-steal at pwede yung na-stealan, kukuha na lang siya ng ulit, ng panibagong So ganon. At dahil dyan, may pinakita ang Diyos sa akin during that time, na isang mensahe. Kasi ang Diyos, nagbibigay siya ng regalo. Amen.
At ngayon, makikita natin yan. So, tala niya, anong pinagkaiba ng birthday gift sa Christmas gift? At saka, anong pinagkaiba nilang dalawa sa wedding gift? Ano yung wrapper, yung balot. yung birthday, dahil birthday lang naman, kahit dyaryo na lang muna, no? So, di ba? Yung wrapper, yung mga pinagkakaiba nila, no? So, tala nyo ha, sa birthday gift, you receive gifts. Amen? Sa Christmas gift, exchange gift. So, you expect something, you give, and then you expect something to return. Amen? Ngayon, ano naman pinagkaiba ng wedding gift? Sa wedding gift, you give gift without expecting in return. Tala niyo po, nakatanda po ba kayo ng mga kasalan? Di ba, kasi nakakita ko na nagkakasala tapos magbibigay ng washing machine. Di ba? Hindi naman sila nag-expect na bibigyan din sila ng washing machine nung ikinasal. Di ba? Pero they are giving gift without expecting in return. So, tala niyo, nakaranas na po ba tayo na tayo nabigyan? We give. And then taking it back. Binigyan ka ng regalo, tapos binawi ulit. Di ba mostly nangyayari ito sa mga mag-best friend nung close pa sila. Tapos nung nag-away, nagbawian na. Amen? Nakukuha niyo ba? So anong pakiramdam niyo? 'Di ba yung binawi, yung binigay na regalo sa iyo, anong pakiramdam? 'Di ba? Wow, talaga ba? Nakakatuwa ka naman. Tapos biglang binawi, suddenly tapos ganun ba? Biglang nawala, biglang nag-shutdown yung excitement mo, 'di ba? Kasi bakit? Binawi. 'Di ba? Pero tanan niya, si Lord, alam niyo si Lord, nagbibigay siya, minsan binabawi niya. Pero ito maganda sa Diyos, pinapalitan niya ulit. Nasaan na? Ayan. So, naglag yung pinapalitan natin. So, pinapalitan niya ulit. Amen po ba? So, saan natin makikita yan? Sa Jehovah Jireh. Pwede po ba natin pakisabi? Malakas ng malakas. Jehovah Jireh. The Lord will provide. So, tala nyo, si Lord, minsan si Lord talaga, magbibigay siya ng isang bagay, ng regalo. Minsan, babawiin niya ito. Bakit? Kasi papalitan niya into something best, something better, and something good for you. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Excited ba tayo dyan? So, paano natin makikita yan? Makikita natin yan into what? Into Jehovah Jireh. At saan natin makikita yan, mga kapatid, dito? Makikita natin yan, ayon sa Bible, makikita natin sa Bible, 3 kinds of provisions. Tignan nyo Number 1, mark this down, mga kapatid ha. Yung 3 kinds of provision, mahalaga ito sa pag-uusapan natin ngayon. The 3 kinds of provisions, na-experience natin to sa life natin, into our life. Number 1, sa daily provisions. Saan natin makukuha yung daily provisions? It is what? It is because of God's grace. Amen? Lahat po ba kumakain dito? Araw-araw. Yung mga hindi nakakain na araw-araw, nagda-diet lang yan. Ano? So lahat kumakain na araw-araw. Amen? Kahit hindi tayo same level ng estado ng financially, pero lahat pinapakain ng Diyos araw-araw. Kahit mga ibon, pinapakain niya. Amen? Lahat ng creation, bakit? It is because of what? God's grace. Pero may sinasabi, may makikita tayo sa Bible na ito. Tanay niyo, sinabi sa Bible, Matthew 6:11, give us today our daily bread. So, ibig sabihin daily, that's grace. Amen? Sinosustain ka ng Diyos, praise God, grace ng Diyos yan. May araw-araw kang kakainin, may araw-araw kang lakas, may araw-araw kang buhay, biyaya yan ng Diyos. Yung ikaw ay nabubuhay hanggang ngayon, ibig sabihin, sinosustain, the Lord is sustaining your life, providing your life every day, that is the grace of the Lord. Amen? Ano to? Number 2, the added provisions. So kung kanina, merong daily provisions, may makikita tayo sa Bible, the added provisions. At sad to say, hindi lahat makakaranas nito. Why? Kasi merong kailangan tayong lakaran in order to experience these added provisions, mga kapatid. Yung kanina, grace para sa lahat yon. Amen? Yung daily provisions,
Grace ng Diyos yon para sa lahat yon. But there will be an additional provisions. Para saan? Because of the priority. Amen? Saan natin makikita? Baka sabihin na sabi-sabi lang ni pastor yan. Saan natin makikita yan? Ang sinabi dito mga kapatid sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, all, not some, not others, and all these things will be what? Added unto you." Pero bago dumating yung added, ano munang sinabi? Seek muna. Sino yung uunahin? Si Lord. Amen. Nakukuha po natin? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, ibig sabihin, may additional blessing. Mga kapatid, wag natin ma-misinterpret that the blessing is the financial only. Hindi lang mga kapatid, lahat ng mayaman pinagpapala ng Diyos. Maraming mayaman pero hindi talaga pinagpapala ng Diyos. At maraming mga hindi ganong kaasensado na tao pero blessed ng Diyos. Bakit? Kasi naunawaan nila, naunawaan nila, naintindihan nila, at naisapamuhay nila ang alin? Ang additional provision. Amen? Nasa Bible po yan, no? Seek first the kingdom of God. Ano daw muna magagawin para makuha natin yung Wala po sa Old Testament yan. Sinabi ni Jesus yan. Saan? Sa New Testament na yan. Sa generation natin ngayon. Amen? Na anong gagawin natin? Unahin natin ang Diyos, hanapin natin ang Diyos lagi, araw-araw, minuto, umaga, oras-oras, para saan? And all these things shall be added unto you. Amen? Sino ditong gusto ng additional provisions? Amen? Ang saya, no? Additional provisions pa lang yan, mga kapatid. Lalo na yung pangatlo. Lalo na yung pangatlo. Mas grabe itong pangatlong to. Kasi ito, yung kanina, yung daily provisions na to, praise God na to, no? Yung tayo buhay, lagi-lagi, praise God na. Grace na ng Diyos yun. Amen po ba? Kasi may mga tao, may mga tao na sumuway sa Diyos, kinain ng lupa. Pero sa generation natin ngayon, ang daming sumusuway sa Diyos, hindi na bumubukas ang lupa. Amen? Bakit? May grace na eh. Amen? And that is the grace of God. Daily provisions. May provision sa life, may provision sa money, sa financial, may provision sa strength, sa spiritual. Yan yung mga additional provisions, mga kapatid. Kung bakit lumalago ang tao, kasi sinisik first niya, blessing yon. Mas napapalapit ka sa Diyos, blessing yon. Bakit? Inuuna mo si Lord eh. Bakit ba't nasusustain yung health? Blessing yon. Bakit? Inuuna si Lord eh. Amen? Yun yung blessing. Kasi maraming, tala nyo recently, ano nangyari? Ano nangyari sa mga balita natin sa Pilipinas? Yung mga mayayaman, ano nangyayari? Are they still blessed? Marami silang pera. Lahat mabibili nila. Na-enjoy nila yung mga pinagbibili nila ng mga engranding mga sasakyan, pero masasabi mo ba na blessing yon? Di ba? Hindi. Kasi si Lord, pag nagbigay siya ng blessing, He will make sure that you can enjoy it eternally. Amen? Kasi bakit? Galing kay Lord eh. Amen? Nakukuha po natin? Kaya tala niya, ito po yung pangatlo. Sa 3 kinds of provisions, number 3 is the abundant provisions. Hallelujah. Alam niyo tong abundant provisions na to, pag meron kayong baso, punong-puno yung baso ng tubig, sasalinan pa ng Diyos ito nang wala ng siksik mapaglagyan. Bakit? Abundance blessings. Yun yung sinasabi nating abundant provision. Bakit? Saan natin makukuha to? Because of sacrifice. Ayun na. Parang medyo na tayo, no? No? Medyo di ba? Medyo mahirap ng pakinggan to, mga kapatid. Pero please bear with me. Pag-aaralan natin, lalakaran natin to sa salita ng Diyos. At what I'm praying for is makuha natin to lahat. Hindi lang natin mapakinggan, mai-apply natin sa buhay natin. So that
itong mga nalalabing araw at loobin ng Diyos, 2026 coming, maranasan natin ang abundance provisions. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Excited na po ba tayo? Hotelan niyo ba, ang sinabi dito, sa abundance provisions, and my God will meet all your needs. Ha? Hindi sinabi ng Diyos, and my God will meet some of your needs. No, pag ang Diyos nagbigay, sinasabi ko sa inyo lagi mga kapatid, pag ang Diyos nagbigay ng blessings, not in just in one-sided blessings, pag ang Diyos nagbigay, general. Nakuha po natin, laging all, mga kapatid, hindi some, and my God will meet what? All of your, what? Needs. According to the riches of His glory. Tandaan nyo ha, ang sinabi dito, ang sinabi dito sa verse na ito, and my God will meet all your needs. Sino yung nagsasalita dyan? Si Paul. Si Paul po, during that time, nakakulong siya. Pinapahirapan. Gutom, uhaw. Naghihirap. Bakit? Sa pagsunod niya kay Jesus. Ano po? And still, Paul can write this, and my God will meet all of our needs. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakukuha niya mga kapatid kung ano yung response ni Paul sa problema. Despite the situation, yung reality, ito yung reality, nakakulong siya, pinapahirapan niya. Pero paano niya nasasabi ito? Paano niya nasasabi ito? That there is a needs na siya, na pinupunaw pa rin ng Diyos, that my God will meet all of our needs. At sino itong mga taon to sinusulatan ni Paul? Ito yung mga taga-Philippi, kaya nga Philippians. Philippi. Sino itong mga taga-Philippi na itong mga to? Ito yung mga kapatid, during this time, dahil tinutugi sa mga Kristiyano, ito yung mga taong walang-wala. Talagang naghihikahos. Naghihirap dahil sa situations. Pero still, they choose, they sacrifice, they choose to help para kay Paul. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng Bible? And my God will meet all of your needs. Hallelujah. Kaya bakit tayo tumutulong? Bakit tayo tumutulong sa missions? Bakit pag may nakita tayong pangangailangan ng tao, tinutulungan natin? Bakit kahit may pangangailangan tayo for our building funds, we still give? Bakit po? Because our God will meet all of our needs. Amen po ba? Hallelujah! Nakukuha po natin. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero minsan tinetest tayo ng Diyos. Ano ba? Ano bang mas mahalaga? Yung sinasabi ko o yung gusto mo? Because if we are deep in the Bible, mga kapatid, we are going to be blessed for us to be a blessings. Not just to enjoy the blessings, pero pagpapalain tayo ng Diyos para umibig, para magpala pa sa iba. Kahit minsan short ka na, ito na lang yung sayo, pero minsan kakausapin ka pa ni Lord, ibigay mo na yan. Pero once na naibigay mo, ang sabi ng Bible, mga kapatid, and my God will meet all of your needs. Hallelujah. Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? Kaya praise God, nagbibigay tayo sa mission, nagbibigay tayo sa mga tao nangangailangan despite of our needs. Sa ating church, may mga pangangailangan dito tayo sa church, pero we still choose to give, to sacrifice. At sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa ating church ngayon, sa lahat sa atin, and our God will meet all of our needs. Sa lahat sa inyo, sa family nyo, sa buhay nyo, maging sa iglesia, and the Lord will meet all of your needs. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen po ba? Kaya mas inuuna natin talaga sumunod kay Lord kasi ang sarap sumunod kay Lord no? Amen? Mahirap sumunod pero ang sarap sumunod. Amen? Mahirap naman talaga, amen? Pero pag pag chinus pa rin natin na sumunod kay Lord, ay talagang grabe. Wala kang talo. No, para kang anong tawag dito, pag meron ka nito, wala kang talo. Ano yung yung commercial na yon? Ano po yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-usapan nga po natin muli, Jehovah what? Jireh. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid dito sa buhay ng
Dalawang magtatay na ito. Si Isaac at saka si Abraham. Ngayon, na context nito, mga kapatid, ganito. Si Abraham po, 400 years. Pag 400 years, mga kapatid, si Abraham nag-antay para kay Isaac. Amen? Sabi ni Abraham, saan mapupunta ang lahat ng mga ito? Para saan ang lahat ng mga ito, mga blessings na ito? Lahat ng ito, may papamana ko lang sa alipin ko. Sabi ng Diyos, hindi, bibigyan kita. Bibigyan kita ng descendants, tumingin ka dyan sa langit, ganyang kadami, kung gano'ng kadami yung bituin, ganyang kadami yung magiging apo, anak, no? Lahat, yan magagaling sa'yo. Tingnan niyo mga kapatid, for 100 years, si Abraham gustong-gusto niya ng anak. Gustong-gusto niya maranasan, magkaroon ng family, masaya, na may mapalaki siyang anak, na meron siyang maalagang anak. Gustong-gusto niya ito maranasan. For how many years? Very long period siya nagantay para lang magkaroon ng isang anak. Wala na nga siyang pag-asa eh. Kasi matanda na siya eh. Imagine 100. Pumapalo pa. No? 100 na. Ano? So, tignan nyo for this long period that Abraham waited and the Lord asked Abraham, sacrifice your son to me. Tignan nyo pag-aaralan po natin ito. Genesis chapter 22 verse 1 to 14. Sometime later, God tested Abraham. Ano daw sabi? God tested Abraham. So tignan nyo bakit kailangan i-test si Abraham? Sumusunod naman. Bakit kailangan i-test si Abraham? Nagsisi naman. Amen? Nagtatapat naman, umiibig naman, pinapriority naman si Lord. Bakit kailangan i-test si Abraham, mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, bakit? Dahil ang testing para sa mga taong napagkakatiwalaan. Tinetest ka ng Diyos, bakit? May tiwala ang Diyos sa'yo. That ikaw, etong testing na ibibigay ko sa iyo to, kaya mong lagpasan to. Amen? So bakit kailangan i-test si Abraham? Kasi alam ng Diyos si Abraham, kaya niyang lagpasan yun. Amen. Nakuha po natin. Tala nyo, and he said to him, Abraham, here I am. Here I am. He replied. Tala nyo Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Tingnan niyo po parang it doesn't make sense. Lord, binigay mo si Isaac, ang sabi mo, bakit ko papatayin? Alam niyo po ba kasi, yung sacrifice before, in order for you to sacrifice, yung mga burnt offering, mga ganyan, pinapatay po nila yon yung hayop. China-chop-chop, at tapos susunugin, Imagine gagawin mo yun sa anak mo. Magagawa mo ba yon? Hihiwalay mo yung fat portion, kasi yung mga fat portion belongs to the Lord. Kaya yung mga matataba, amen! Amen? Para kay Lord yan. Amen po ba? So, tala nyo parang hindi nagme-make sense. Alam niyo po bakit? Kasi talaga, etong situation na ito, etong scenario na ito, this will picture the sacrifice of Jesus Christ. That for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. So ito, ayon sa mga scholars, mga kapatid, etong Moriah, the region of Moriah, etong bundok na ito is the same place where Solomon offer a sacrifice. Doon siya pinagpala ng Diyos ng wisdom. At this is the same place today, kung saan ipinako si Jesus Christ. Ayon sa mga scholars. So nagkataon ba mga ito? Hindi. May significance si Lord at may pinapakita si Lord. So tala niya, bakit sa Bible, si Abraham ang pinili bilang as the father of all nation? At bakit din sa Hebrews
Siya ang tinawag na Father of Faith. Makikita natin dito yan, mga kapatid. Napakaganda ng pag-aaralan natin ngayon. Kaya bear with me kasi makikita natin dito. Kasi tanong nyo pag nakikita natin sa sacrifices, if there is sacrifice, laging merong blessings. Laging merong forgiveness. If there is sacrifice, merong fire. If there is sacrifice, merong abundance. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. So, tanong nyo, ito na. Early in the morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servant and his son, Isaac. Ito na. So, sinabi ng Diyos dito, take your son, your only son, yung isang anak mo, whom you love, yung pinakamamahal mo, you love Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. Sasabihin ni, siguro sabi ni, Lord, sasacrifice ko siya. Tagal-tagal ko na inantay ito. Pagtapos mong ibigay, babawiin mo? Pero hindi, talam mo ginawa ni Abraham, sa verse 4, sa verse 3, early the next morning, anong ginawa ni Abraham? Sumunod. Got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servant and his son, Isaac. So, tingnan mo si Abraham, kilala niya ang Diyos. Alam niya kung sino ang Diyos. That is why he feared the Lord. He loved the Lord. Ngayon makikita natin, bakit gantong klase ang testing ng Diyos kay Abraham? Why? Napakalaking testing nito, mga kapatid. If God will ask your son, will you give it? Diba? Pwede yung, diba? Na ano niyo po? Diba? Ang hirap. Amen po ba? Iaalay mo yan? Diba? Hindi mo kayang yan. Di ba po? Pero tala mo si Abraham, early the next morning, Abraham got up, tumayo, and loaded his donkey. Sumunod. Pupunta sa Moriah. Ito na, when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, tanong nyo bakit kailangan umakyat pa sa mountain si Abraham? Bakit hindi doon na lang sa place nila? Bakit kailangan hingin pa yung anak niya? Kailangan patayin yon. Mga kapatid, the mountain in the Bible has a significance. Lots of significance, mga kapatid. Bakit? Kasi gawa nito. Testings comes in the valley before provisions comes in the mountain. Akala ng marami ito, yung problem mo, yung testing mo, yung mountain. Pero hindi. Yung testing mo, magi-start sa baba before provision comes at the mountain. Ngayon, nasa baba ka, ang sasabihin lang sa iyo ng Diyos dyan, now, will you choose to obey? Will you choose to follow? Will you choose to submit? Because if you submit, go, push lang. Push lang ng push. Push lang ng push. Mahirap akyatin ng bundok. Matatapilok ka. Mauuhaw ka. Mamapagod ka. But if there is sacrifice, abundance will flow in the mountain. Amen? Nakukuha po natin. So, tanong nyo ano ba itong mountain na ito? Mountain has a important significance in the Bible, mga kapatid. Sa mountain, pinagpala si Solomon. Sa mountain, naganap ang sacrifice. That's why we have a salvation through Jesus Christ. Amen? Sa mountain, nakikipag-usap si Jesus Christ. Sa mountain, ay isa sa mga place kung saan tinest si Jesus Christ at doon siya nagawagay sa temptation ni Satanas. Ano ba? Sa mountain, nakikipag-usap ang mga propeta. Sa mountain, ibinaba ng Diyos ang 10 Commandments. What is this mountain?
these mountains symbolize your blessings. Not your problems. But your testing will start in the valley. Will you choose to obey? Will you choose to submit? Will you choose to follow? Because after you reach the mountain, the presence of the Lord is there. Amen? Nakukuha po natin, mga kapatid. Mountains symbolize the blessings in the Bible. A divine encounter and revelation. Presence of God. Transformation. Ha? Nakukuha po natin. Itong bundok na ito, malaki ang significance nito sa Bible kung babasahin natin. Even in the Old Testament, napakaraming ginagawa ng Diyos sa bundok, mga kapatid. Sa bundok na natagpuan ni Moses yung likod ng Diyos. At nung pagbaba niya sa bundok, after 40 days, hindi siya matalon ng mga Israel. Bakit? Sobrang liwanag niya. Ano? Para siyang chandelier na hindi mo maaninag. Alam po, ganun talaga, hindi siya maaninag ng mga tao. Bakit? Kasi sa mountain, symbolize the presence and the blessings and the abundance for your life. Ngayon, mga kapatid, ang sinabi dito, testing comes in the valley before provisions comes in the mountain. Ano pa? Bakit kailangan sa mountain? Because God reserves big tests for big people. Amen? Nire-reserve ni Lord yung mga big tests para saan? Sa mga tao niya, sa mga anak niya. Amen po ba? Nakuha po natin. Nakuha po natin. So bakit gano'n? Tala nyo ha, mapapansin nyo to, mga kapatid. Ang hinihingi naman ni Lord, hindi naman yung kaya mong ibigay. Amen? Most lang hinihingi na ni Lord, yung hindi mo na kayang ibigay. Amen? Bakit ganon? Because it will just show, katulad ni Job, Lord, sa'yo nang galing, sa'yo nagmula, ikaw rin ang kukuha. Purihin ang ngalan mo. Amen? So, ito niyo bakit itinest si Abraham that one of the most important blessing na natanggap niya, kukunin din ng Diyos, babawiin niya. Lord, binigay mo, tas binawi mo, babawiin mo ngayon? Paano naman to? Bakit? Kasi minsan, mga kapatid, gusto i-test ni Lord kung kamusta na ba yung estado ng faith mo ngayon. Ha? Kamusta na ba yung relationship mo sa akin ngayon? Am I still the number one? Ako pa din ba ang number one? O baka naman, ako na lang ang 1.5. O ako na lang ang number 2. Ano? Sometimes hinihingi na ni Lord yung trabaho mo, hindi mo maibigay. Hinihingi na ni Lord yung mali mong relationship, hindi mo maibigay. Hinihingi na ni Lord yung gantong sacrifice mo, hindi mo maibigay. Pero mga kapatid, lagi niyo tatandaan nito, that God, most of the time, is asking for the things which you cannot give. So that you can show to Him that, Lord, you gave it to me, you can take it away. Nakukuha po natin? So bakit sa mountain? Because God reserves big tests for big people. Alam ng Diyos, may tiwala siya sa'yo. Hinihingi ng Diyos yan sa'yo kasi tiwala siya sa'yo. Malalagpasan mo tong testings na to. Amen? Ano pa? It's not always in your success, but sometimes in your struggles that God will show you who He really is. Totoo naman po di ba? Mas nakikilala mo si Lord through your success, amen. But mas makikilala mo si Lord through your struggles. Tala nyo the time that you will know that He is a Jehovah Rapha, pag may sakit ka. Amen? Tala nyo the time that you will know that He is a God who will provide, pag nangangailangan ka. Pag kinakapos ka. Pag konti na lang yung laman ng bank mo, puputok na yan, magbabawas na, wala na malang biglang bang, may provision ng Diyos. Your Lord, you are my provider. Amen po ba?
So it is not always in your success, but sometimes in your struggles that God will show you who He really is. Kaya mga kapatid, ang problema, hindi madalas pangit yan. Madalas ang problema, ang testings, inaalaw ni Lord. Para saan? Para patatagin ka. Para palakasin ka. Para pagpalain ka. Because after you get the success here in the valley, you will reach the top of the mountain, and the blessings and the abundance is at the top of the mountain. At pag naranasan mo yung mga kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Buwabalakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano po, kaya nakakatuwa ang Diyos, ang Diyos mga kapatid. Amen? Minsan si Lord hindi mo maintindihan kung ba't kanya pinararanasan ng Lord, hirap na ako. Di ba? Pero sino naniniwala dito? Taas nga po ang kamay na ang testing maganda. Ayan, Lord, bigyan pa ng madaming testing ang mga yan. Amen. Amen? Bakit? Ay maganda ang testing eh. Amen po ba? Ang testing, pinagpapala ka sa testing. Aba? O, pinalalakas ka sa testings. Mga kapatid, the Lord will allow a testings. Kaya be ready. Loobin ng Diyos, hanggat hindi pa nagra-rapture, kung buhay pa tayo ng 2026 lahat, loobin ng Diyos, testing will come, pero endure it. Because at the end of this, face it, keep pushing forward, until you reach the mountain. And then after that, success. Amen. Ang maganda dito kasi sa testings, kasama mo si Lord eh. That is why sa endurance, kasama mo ang Diyos. You can endure with grace. Bakit? Kasama mo si Lord. Bakit? Kasi nasa say na si Lord eh. Amen po ba? Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? At para mas lumapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Tanong nyo. Ano na sabi dito? On the third day. Praise God on the third day. Bakit? Kasi on the third day, Jesus Christ resurrected. Kaya meron tayong Christmas, mga kapatid. May pinagsa-celebrate tayong Christmas. It is because of Jesus Christ. Amen? Hindi po si Santa Claus. Amen? Amen po ba? So kaya, ewan ko ba, nakakalungkot nga eh. Pag, may tubig ba ako dito? Ayan. Ewan ko, nakakalungkot minsan pag, mostly na pag Christmas, si Santa na naaalala natin. Amen? O kaya pag Burma, minsan ka, January pa lang, sumisilip na daw si Jose Marichan, di ba? Di ba? Pero, nawa, mga kapatid, this time, after this preaching, every time that the Burman comes, and hindi lang Burman comes, every day. Kasi tayo mga Christians, hindi lang naman tayo nagdidiwang ng Christmas every December 25. Every week tayo nagsa-celebrate niyan. Every day natin ipinagdiriwang ang pagkabuhay ni Jesus. Kasi bakit? Sa pagkabuhay niya, buhay tayo. Sa pagkabuhay niya, nagtagumpay tayo. For because of His resurrection, He conquered the death. He defeated the devil. Talunan na. 2,000 years ago, mga kapatid. At dahil doon nakamtan natin ang tagumpay because of Jesus Christ. Kaya, sinaselebrate natin ang Christmas. Kaya sa Bible, wala si Santa Claus. Nasa si Santa Claus doon. Doon sa verse na Satan deceives the world. Di ba? Di ba? Di ba po? Di ba po? Kaya pag Christmas, ang alalahanin natin lagi, Lord, it is your season. You are the true reason for this season. Amen? Kaya ang kantang inaawit natin, para kay Lord, para kay Jesus Christ. Lord, praise God, nabuhay ka magmuli, na pagtagumpayan mo, inalay mo ang buhay mo para sa akin. Mahal kita, Panginoon. Amen po ba? Yan yung Christmas, mga kapatid. Because of the Christmas. Yan yung sineselebrate natin. Kaya nga, Christmas. Pero ginagawa na ng tao, ginagawa ng Xmas. In-X na si Christ. Si Christ, hindi mo siya X. Ha? Hindi mo siya X. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen. Si Lord lagi lang siya nandyan sa'yo. Kaya praise God, on the third day, Jesus resurrected. Mga kapatid, may kaduksong pa yan. Ang ganda niya sa 24, pag-aaralan natin. Amen. Praise God.
So on the third day, Jesus resurrected. At praise God sa third day na ito, nagtagumpay tayo, nakamtan natin ang kagalingan, nakamtan natin ang katagumpayan, nakamtan natin, even the devil will follow us in the name of Jesus. Bakit? Because He resurrected and He did not stay in the cross. Pero after 3 days, nabuhay siyang magmuli, mga kapatid. At soon, makakasama natin siyang magmuli. Excited ba tayo doon? Ha? Hallelujah! So on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Ito na. Nung pangatlong araw na, Abraham looked up na. Ito na. Saw the place in the distance. Ayun ng bundok. So, kung ikaw sa Abraham, hawak-hawak mo yung anak mo, alam mong sasacrifice mo yung anak mo, Lord, naglalakad na kami. Tingnan nyo, ha? Hindi lang basta sacrifice yan. Wala silang may donkey sila, pero tingnan nyo kung ilang araw nilang binabiyahe yan. 3 araw. Di ba? Samantalang, kaya nakakalungkot pag ang daming Christians, ano? Ang daming Christians, may sasakyan na eh. Hindi pa makarating sa church, no? No, amen? Amen po ba? Bakit? Kasi baka hindi pa nararanasan baka hindi pa natin naiintindihan yung abundance provisions. That if there is sacrifice, and if there is sacrifice, there is always passion. There is always a favor and blessings for the Lord. Amen? Praise God. Lahat, pinagpala nga tayo dito, may mga sasakyan na tayo eh. Amen? Paggamit na natin kay Lord yan. Amen? So, tanan nyo to, 3 araw na, nagbiyahe sila, tanaw na nila yung bundok. Ano? Hawak, kasama niya yung anak niya, alam niya, papatayin niya yun eh. Kumbaga, kung nagbabiyahe ka, Lord, wala ka pa ba yung papadala dyan? Malapit na kami, oh. Tanaw na namin yung bundok. Diba? Siguro, siyempre, ano niya yun? Imagine mo, anak mo eh. Diba? Tala mo, basahin pa natin. He said to his servant, eto na, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Anong susunod? We will worship and then we will come back to you. Ano? Diba kung parang iisipin natin, hinihingi nga sa'yo ng Diyos yan eh. Tapos ang sasabihin mo, come back. Ano ka, hindi mo ibibigay kay Lord? Anong gagawin nyo doon? Hindi, mga kapatid. Hindi, mga kapatid. That's the faith that Abraham has. Ito yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kung nag-gets nyo yung topic natin last week, last week, that Jesus Christ get upset in the disciples because of what? Of their being faithless. Bakit? Tala nyo ang standard lang na binigay ng Diyos, gabutin lang ng mustard seed. If kung meron ka ng ganyang klaseng faith, mga kapatid, kaya mo nang pagalawin kahit bundok gagalaw. Sa dala niya, ang hinihingi lang ng Diyos, hindi big faith. Hindi big faith. Oh, praise God kung may big faith ka, pero praise God kung may small faith ka, basta totoo. Nakukuha po natin. So, ang hinihingi lang ng Diyos, tala niya, ang sabi lang ng Diyos, kahit may katiting ka lang na gantong kasinliit ng seed of the mustard seed, susunod na, gagalaw ang bundok once na utusan mong gumalaw ito. Ganon lang kalit yun, mga kapatid. Basta totoo. Nakukuha po natin? Kasi tala niya, si Lord hindi siya lagi nagseset ng limit ng kailangan mataas o malaki. Tala niyo, nung may mga nagbibigay, yung babae na nagbigay, na yun na lang ang kanya, sabi ni Jesus, sino ang pinakamaraming ibinigay sa kanila? Yun po, yung mga malalaki, yung talagang mabibigat ang kalansing, yung preng. Mali kayo. Yung tao, yung babaeng nagbigay, ng kakaunti. Bakit? Yun na lang ang lahat sa kanya. Anong ibig sabihin nun? That is her faith. Although maliit yung binigay niya, pero yung faith niya, totoo. Amen po ba? Kasi maraming tao, ay ang lalaki nga ng faith, alam nga ang Bible, pero hindi naman totoo. Amen? May mga tao na akala mo talaga, at talagang malalalim na sa Diyos, ay 30 years Christian na ako. Ay 50 years Christian na ako. Ay since birth Christian na ako.
Amen po ba? May mga ganyan. Ay, teka, nag-aaral pa ako ng Bible school. Pero ang tanong, and the question is this, is your faith is genuine in the eyes of the Lord? Kasi hindi magmamatter kung maliit ang pananampalataya mo o malaki, basta kay Lord, totoo. Amen po ba? Ito yung nagalak ang Diyos. Kaya alam mo, nung galak na, natatandaan po natin muli, yung lalaki na hindi naman siya Jews, pero grabe yung pananampalatayang pinakita niya kay Jesus. May sakit yung kanyang alila, yung bata doon sa bahay niya. Pwede po bang pagalingin nyo? Kasi may sakit po siya, naging may gano. Alika, pumunta natin. Sabi nung lalaki, hindi po. Please, wag na po. Sabihin nyo lang. Ay, grabe. Tuwan-tuwa si Jesus no? Sabi ni Jesus, makinig kayo mga disipulo. Makinig kayo. Ni isa, wala akong nakitang gantong grabing kapananampalataya dito sa lugar na ito. Grabe, buhay na buhay si Jesus. Buong-buo yung araw ni Jesus. Bakit? Hindi naman Diyos yun eh. Hentil yun. Hindi niya nakakasama si Jesus para magpagal, pero nakikita niya na may mga gumagaling. Sabi niya, may authority ako, at pag sinabi ko sa tao ko, nangyayari yun kahit di ako pumunta doon. Lord, sabihin mo lang, alam ko mangyayari yun. He knows that Jesus has an authority, and that is the faith. That is the faith. Hindi niya nakikita eh. Pero alam niya mangyayari. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha natin? Ang dami ng mga Christian, ang tatagal ng Christian, bakit hindi makapag-commit totally? Yan. Amen? Amen po ba? Ang dami ng mga Christian, pero bakit ang tatagal ng Christian, talagang mukha ng lalaki ng, ayan, talagang grabe naman siya. Napakalaki ng napakalaki naman ang pananampalataya ni Bali, talagang grabe naman. Talagang nagdadasal sa jeep, Tapos nung natapakan, ano ka ba? Demonyo ka ba? Kita mo na. Hindi ka, wala ka bang mata? Sabi niya, kita mo na? Di ba? Hindi mahalaga kay Lord kung gaano mo kalaki yung papakita sa kanya. Lord, ito yung faith ko, talaga. Hindi. Alam ni Lord kung yung faith mo talaga totoo sa Kanya. Alam talaga ni Lord kung talagang mahal mo siya. Alam talaga ni Lord kung talagang siya yung priority mo. Amen? Kaya alam mo, si Lord ang sinet na nga lang niya na standard, gabutil na lang ng master seed. Basta mahalaga kay Jesus, totoo. Bakit mahalaga kay Jesus yung faith? Ba't mahalaga sa Diyos yung faith? Because it is through your faith. One of the things for you to be saved, it is through your faith to Him. Your genuine faith to Jesus Christ. Kasi pag yun totoo, ay sinasabi ko sa inyo, kikilos talaga si Lord. Bakit? Kasi totoo ka sa Kanya eh. Kahit walang nakakakita sa'yo, totoo ka sa Kanya. Yung kahit walang nakatingin na pastor o na leader sa'yo, totoo ka sa Kanya. Bakit? Genuine nga yung faith mo eh. Amen? Nakukuha po natin? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! So tala nyo, ito yung pinakita ni Abraham, Kaya no wonder kung bakit siya yung father of faith. We will worship and then we will come back. Tala nyo, in his mind, mga kapatid, sa kanya, hindi pa nangyayari, pero in his mind, tapos na. Alam niya na at the end of this test, we will come back and we will worship again. Amen? Alam niya, kilala niya ang Diyos na Lord, hindi mo babawiin to dahil hindi ka ganyang klaseng Diyos. Alam ko na testing lang to at pag nalagpasan ko to, alam ko, we will come back. Amen? Kaya yan yung faith na sinasabi natin, hindi mo kita, pero tanaw mo. Amen? Hindi mo kita matahan, pero alam mo mangyayari. Amen? Amen? Kaya, mga kapatid, I challenge every one of us not to condemn us, but to be encouraged. Let us help ourselves to increase our faith. Palakasin natin yung pananampalataya natin kay Lord. Bakit? Malapit na siyang dumating.
Ni hindi na natin alam kung mga ilang minuto, ilang oras panlilipas para tumunog ng trompeta, tayo kunin na ng Diyos. Hindi na natin alam. Recently, may bago na naman news na ang Saudi at ang US nag-ugnayan na ito na ang sinasabi ng mga tao, part na to maaring part na ito ng prophecy din. At ano pa, nagsound na ng alarm ang US, si Trump, mga ano na, baka magkaroon na talaga ng World War III. So ito na, papunta na tayo dyan. Binabasa lang natin data, pero ito, nilalakaran na natin ngayon. Nasa Book of Revelation na tayo ngayon, mga kapatid. At maaring ilang araw, ilang minuto, hindi na natin alam. Yan yung pinag-uusapan po namin kahapon sa worship team. That we cannot boast about the tomorrow. Kasi even the 10 minutes, mamaya, hindi natin alam ang mangyayari. Kaya hindi mo pwede sabihin na, Lord, next time na lang ako mag-obey sa'yo. Paano mo masabi na next time buhay ka pa? Amen? Ang sinabi sa Bible, na na hindi mo pwedeng sabihin na, okay, next year maggagala tayo, hindi daw pala pwedeng ganun. Bakit? Pwede ka mag-prepare for the future, but you cannot guarantee that you're still alive for the future. At in the eyes of the Lord, that's boasting. Yun ang sinabi sa James. Mga kapatid, kaya kung alam mo yung mga ganung bagay, talagang ang commitment mo kay Lord, ang response mo kay Lord, hindi later, now na. Amen. Amen po ba? Kaya, eto pa mga kapatid, tanong nyo, sa Kanya tapos na. Kaya dapat sa atin din mga kapatid, tapos na. May sakit ka, praise God, I am healed, tapos na. Nangangailangan ka, may utang ka, praise God, tapos na. Bayad na ni Lord. Amen. Hallelujah. That's the faith. Amen. Amen po ba? Tanong nyo, ano pa sabi? Because when you praise Him in pain, it is a preparation for provision. Amen. Hallelujah. Tanong nyo, di ba katulad ni Job, oh? Lord, grabe, kinuha mo na lahat. Pero Lord, you give and you take it away. Blessed be the name of the Lord. Ano nangyari? Lahat ng nawala, ibinalik ng Diyos, doble. It is a preparation for provision. There is a struggles, there is a pain. Sometimes you cannot understand, but I encourage mga kapatid you to still praise the name of the Lord. And the preparation of provisions is on the way. Amen. Amen. Ano ba? Ito na. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Grabe, ito na. So talagang malapit na. Sabi ko, Lord, kumbaga parang iniisip, Lord, ito na yung mga ito na yung mga gamit ko pang offering mga sacrifice di ba? Di ba? Diba? May bigat sa loob. May bigat sa loob. Possible, pero he still has a faith. Amen? Isaac spoke up and he said to his father Abraham, Father? Sabi ni Abraham, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Sabi ni Isaac. But where is the lamb for the burnt offering? Kumbaga, sa Abraham, ito na. Itong anak ko, ang daldal talaga. Hindi masabi ni Abraham, ikaw yun. No? Ikaw yun. Hindi niya masabi, bakit? Kasi siya yun Ikaw yung iaalay ko. Di ba? Hindi pwede. Ano? Pero, tanong nyo si Isaac, sunod lang siya ng sunod. Sunod lang siya ng sunod. Amen? Sunod lang siya ng sunod. But where's the lamb for the burnt offering? Hindi niya masabi na. Ikaw yun. Ano? So ano ba sabi? Abraham answered. Anong sabi ni Abraham? God Himself, what? Will provide the lamb for the burnt offering. Palampakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa offering, huwag kang matatakot mag-offering para kay Lord. Bakit? Kasi yung offering mo galing din kay Lord yan. Amen? Amen po ba? Sometimes the Lord is just testing your faith. Alam mo sometimes si Lord nga hihingin nga lang yung commitment mo sa Kanya every Sunday, hindi mo pa maibigay. Tapos gusto mo pang hingin sa Kanya yung grabe mong problema. Di ba? Sometimes you just have to face it. You just have to have faith that Lord, you will give and you are the Jehovah Jireh. You can give, you can take it away. Pero alam ko, may replacement.
At alam ko yung replacement, mas better, mas best than this. Amen? Ba't kailangan si Lord lagi niyang hinihingi yung sacrifice? Kasi nga, sa Bible, mga kapatid, sa sacrifice mo mararanasan yung abundance. At si Lord, kaya kanya hinihingi ng sacrifice minsan. Minsan, ang ganda-ganda na ng trabaho mo, hihingin sa'yo ni Lord yan. Minsan, ang ayos-ayos na ng buhay mo, ang ganda-ganda na, ihihingin sa'yo ni Lord yan. Bakit? Kasi gusto niyang palitan ng something best and something better. Amen? Amen, nakukuha po natin. Kahit alam mo, sabi ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering. Bahala, wag mo nang problemahin yan, anak ko. Si Lord nang bahala dyan. Sabi niya, and the two of them went on together. Sabi niya, sige po, tara na, punta na tayo. Ito na. God will not ask something from which He Himself cannot provide. Ito yung sinasabi ko po. Na si Lord, sometimes talaga, may hihingin siya sa'yo kahit napaka-importanting bagay sa'yo. Kasi tulad yung sabi ko sa inyo kanina, ang hinihingi naman ni Lord lagi, hindi naman yung sisiw sa yung ibigay Di ba? Ang hinihingi sa'yo ni Lord lagi, yung talagang, yung ang hirap ibigay, Lord, ito na. Teka lang, naipit, Lord Di ba? Yung hindi mo maibigay. Bakit? Kasi nga gustong i-test ni Lord, anak, ako pa ba talaga? Will you seek me first? Am I still your priority? Ha? Kaya mo ba talagang iaalay ang buhay mo sa akin? Ha? Ano ba talaga mas mahalaga? Yung sarili mo? Yung ako? Ano ba talaga mahalaga? Yung anak mo o ako? Ano ba talaga mahalaga? Yung family mo ako? Ano ba talaga mahalaga? Because if you pass the test, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, the general blessings, not just in provisions in the material things, not just in financial things, general. The healing will flow. Tala niya, ganito si Lord kung kumilos, laging nasa end top na, mostly. Nasa edge na. Yung ayan na lang, mahuhulog ka na. Laging ganito lang Tala niyo po ito Sometimes may mga iaalaw si Lord, magkakasakit, nagka-cancer. Stage 1. Hindi pa magagalingin ng Lord yan. Stage 2, stage 3, stage 4. Sasabihin ng doktor, ito na lang, mga dalawang bulatin na lang ang pipirma dyan. Patay na. And then suddenly, bang, God healed and made a miracle. Saka mo natagpuan ngayon, Lord, you are my Jehovah Rapha. Amen? Bakit? Kahit doktor, kahit gamot, hindi na mapagaling Kahit sino, kahit pera mo, hindi na makapagaling Sino nagpagaling? Si Lord na. Saka mo nakilala ngayon si Lord. Lord, you are my Jehovah Rapha. Amen? Tapos ito na. Ito may bills na. Saka biglang bang, may provisions. Wala na ako, Lord, wala na akong panggas. Baka tumirik ako dito. Biglang may provisions. Lord, you are my provider. Nakakamangha si Lord, no? Ano? Amen po ba? Ganyan magpakilala ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa kapatabi mo, hindi ka mahirap kapatid. Sinusubok ka lang ni Lord. Sabihin mo, sinusubok ka lang ni Lord. Pinalalakas ka lang ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nagpapakilala lang si Lord sa'yo. Amen po ba? Because why? God will not ask something from which He Himself cannot provide. Lahat ipoprovide ni Lord, but the testing will follow first. Amen po ba? Tala nyo, Jehovah Jireh. Ano po ulit? Jehovah Jireh. Sa Bible, may dalawa pong ibig sabihin ng Jehovah Jireh. So number 1, Jehovah Jireh is what? To see. Bakit? Because He see, He will now provide. Dahil nakita ng Diyos na tapat ka, nakita ng Diyos na nangangailangan ka, He will now provide. And not just that, tandaan niyo po sa Bible, because Abraham also see. So ibig sabihin, hindi lang dapat ang Diyos na nakakakita, dapat kita mo din. Amen po ba? Kaya alam mo si Abraham, ang sinabi ni Abraham,
Ang sinabi ni Abraham, dito lang kayo, babalik kami, dalawa kami, mamaya mag-worship tayo sabay-sabay. Paano nasabi ni Abraham yon? Kasi Abraham, si Abraham mismo, nakita niya, natanaw niya, hindi pa talaga kita, pero tanaw na niya, na babalik kami magkasama, sasamba at pupurihin ang Diyos. Amen po ba? So because si Lord nakita niya, He will now provide. That's the Jehovah Jireh. Amen? Ano ba? When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Eto na. Anak, higa na. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Eto na nakalatag na. Teka lang, ayusin ko na. Ayusin ko lang. Ayusin ko na. O, higa ka na. Higa ka na. Bakit? Ikaw yun. Ikaw yun Pero tala nyo, he bound his Isaac. Nakita nyo bang, diba? hindi naman nagpamiglas si Isaac na parang kambing na, baboy na nag-aano, di ba? Hindi. Tala nyo, walang kaimik-imik. Parang si Jesus lang. Habang pinapalaw, habang sinasaktan, papunta siya doon sa end ng journey ng cross niya. Pero wala ni minsan kang narinig na reklamo. Aray ko po, ang lakas naman! Wala ka namang gano'n, di ba? Ang katulad ng mga nakikita natin na napalakas sa ata. Sir, teka, ibaba ko nga. Di ba, nakita natin sa pag napalakasin ako, binanatan na. Naku po, bumangon si Jesus. Di ba, yung mga hindi, ganun si Jesus ang sabi. Parang si Jesus na napakaamong tupa na talagang walang reklamo. Hindi, yung iba talaga sumipa. Talaga gumante, Gumante. Kaya patahin, kung gumanon si Jesus, hindi tayo ligtas, mga kapatid. Praise God, si Jesus ang nagligtas sa atin. Amen? Amen po ba? So, tanan nyo ito na. He bound his son Isaac, and laid him on the altar, on top of the wood. Higa na. Ano pa? A decision must first be made in the valley before provisions come in the mountain. Kanina mga kapatid, testing comes in the valley before provisions come in the mountain. Ngayon dito, a decision must first be made in the valley. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung magde-decide kayo kung fa-follow kayo kay Lord, kung magde-decide kayo kung magko-commit kayo kay Lord, hindi ang sagot later. Anong sagot? Now na. Desisyonan mo na, dito na. Dito pa lang sa valley, desisyonan mo na nasusunod ka na kay Lord, na magtatapat ka na kay Lord, na iibig ka na kay Lord, magko-commit ka na kay Lord, magpapasakop ka na kay Lord. Para Because provisions what? Comes in the mountain. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Mahirap mga kapatid. Pero kailangan nating lagpasan. Alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen? You have first to decide, not on the mountain, but here. Will you keep pushing forward? Tutuloy ka ba? Susunod ka ba? Kasi hawak-hawak niya si Isaac. Pwede naman niyang hindi na siya sumunod Pero anong ginawa ni Abraham? Sumunod. Mahirap umakyat sa bundok, pero sunod. Sige, sunod. Hawak-hawak yung mga kahoy na pang-sacrifice. Dala-dala yung anak niya na isa-sacrifice. Pero si Abraham, mabigat man sa loob niya, pero sunod siya, nananampalataya siya kay Lord. Because he decide. Tignan niyo a decision before a crisis is called convictions. Tignan niyo po ito Mga kapatid, si Joseph, nung siya'y ibinenta sa mga taga-Ehipto, bilang alila, alam na ni Joseph na, teka, sa Egypt yung madaming mga gandang babae doon. No? So baka So siya, nag-decide na siya. Nag-decide na siya na kahit anong mangyari, hindi ako matatam sa mga ganyan. Hindi ako sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lord, you are my God. He decided first. Nandun pa lang siya. Kaya pagdating niya na doon sa testings, tinetempt na siya lagi, Joseph, halika dito, Joseph. Di ba? Anong ginawa na Joseph? Takbo! Bakit? He decided first.
he stand in his faith. Bago pa man mangyari, bago pa man dumaan yung test, nag-decide na siya, Lord, follow ako sa'yo. Kaya ano nangyari? At the end of the top of the mountain, Joseph, what? Joseph what? Receive what? A blessings? Hindi lang blessings yon. Naging kanang kamay ka ng Pharaoh? Hindi lang po blessings yon. Ano tawag doon? Abundance. Blessings. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sinong gustong makaranas ng abundance blessings? Parang mahina na. Parang mas malakas yung sa additional Di ba dapat sa kaya Lord, kahit sa sacrifice ko para sa'yo, bahal kita Amen. Kaya dapat ang sagot natin, Amen. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi dyan pa lang, magsisimula na, mga kapatid. Magsisimula na. Amen? Ano pa? Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Ito na. Ito na, anak. Ayan na. Ayan na. But the angel of the Lord called out. Ito na. Dahil napatunayan niya na kay Lord. Because the Lord see. Tala mo But the angel of the Lord called out to him from angel. Abraham! Abraham, sabi ko sa inyo, pag 2 beses inulit ang pangalan nyo. Diba? Mahalaga yan. Here I am, sabi ni Abraham. He replied. Ano sabi? Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Because what? Now, I know that you fear God because you have not withheld from me, your son, your only son. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tala nyo sa ibang translations, ang sinabi dito, the angel said, don't kill your son or hurt him in any way. Now, I can see that you respect God. I see that you have not kept your son, your only son, from me. Anong nangyari? Abraham looked up and there in a thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakita na ni Abraham. Alam na ni Abraham, babalik kami. Anong ginawa lang ni Abraham? Nanampalataya at saka sumunod. Nag-sacrifice. That's the best sacrifice that you can give to the Lord. Amen? Kaya tanong mo, ano ba yung Isaac sa buhay mo? Sabihin mo sa katabi mo, let go muna. Sabi mo sa katabi mo, let go muna. Let go muna, kapatid. Ha? Ano yung Isaac sa buhay mo? Ha? What's the Isaac in your life? That whom you love. Bakit? Kasi si Isaac ang sabi diyan ni Lord, sacrifice your son to me, your only son, whom you love. Ibig sabihin, pinaka-importante, maaring pinaka-importante na. Pero pinatunayan ni Abraham kay Lord, Lord, you are the most important person to me. You are the most important person to me. Because at the end of the day, mga kapatid, uuwi ka sa Diyos lamang din. Amen? Amen? And sacrifice it as a burnt offering. Last, ito na yung title at saka yung pinag-uusapan natin ngayon. So Abraham called that place, the Lord will provide, Jehovah Jireh. And to this day, it is said, pwede ko ba tawagan yung mga worship team? On the mountain of the Lord, it will be provided. Sabi ko sa inyo the mountain has a very significance, has a important significance in the Bible. Amen? So Abraham, muli ko pong ulitin, mga kapatid, Jehovah Jireh, and to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Alam niyo po ba, mga kapatid? Tingnan niyo po Jehovah Jireh, listen to this. Jehovah Jireh, anong sabi? The Lord will what? Provide. The Lord will provide what? The ransom for your life. Kaya pala, mga kapatid, buhay pa tayo ngayon. Blessed tayo ngayon kasi may nag-alay ng buhay para sa atin.
Amen? Tanan niyo po, ang sabi dito, Isaiah chapter 43 verse 4, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you. Nations in exchange for your life. So si Lord talaga may mga bagay siyang sinacrifice para sa'yo. He even sacrificed His own Son just to give your life. Just to give you a life. Hindi lang life, mga kapatid. Hindi lang temporary life. Ano? Eternal life. That is our God, mga kapatid. Dala nyo, ang sinabi ng Diyos dito, Romans, ang sinabi ni Paul, He who did not spare His own Son, but give Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ang sinasabi ng Diyos, anak, yung sarili ko ang anak na ibigay ko sa'yo, yung pangangailangan mo pa? Yung nag-iisa kong ang anak na isacrifice ko para sa'yo, kagalingan mo pa? Nauna pa natin? Yung protection mo pa? Amen? So sana mga kapatid, ma-realize natin that is why we are still alive and kicking into this earth. It is because we have a purpose. And that purpose is to obey and serve for our Lord. Amen? Amen po ba? Kasi alam mo, lahat naman kayang ibigay ng Diyos eh. Sa John 3:16 pa lang, everything na yan ibinigay na sa atin ng Diyos. Wala nang katumbas yun. Yung eternal life natin, wala nang katumbas yun, mga kapatid. Paano pa yung provisions everyday? Yung health? Paano pa yung healing? Yung protections? Yung material needs natin? Wala kang sasakyan? Kayang ibigay ni Lord yan. Wala ka pang papel, hindi ka pa napipiyay, kayang ibigay ni Lord yan. Huwag mong gawan ng sarili mong paraan. Huwag kang pumatol sa apam. Amen po ba? Bakit? Kasi kayang ibigay ng Diyos yan sa sarili niya pamamaraanan. Yung sarili nga niyang anak, ibinigay niya yung PR card mo pa. Amen po ba? Yung sarili niyang anak, ibinigay niya yung trabaho mo pa. Amen? Yun ang sinasabi ng Diyos, oh. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Pwede po bang lahat tayo tumayo? Hallelujah. Will you close your eyes, mga kapatid, and focus to the Lord right now? Ikaw lamang muna ngayon, at ang Diyos ang mag-uusap. Wala mo na mag-i-interrupt sa katabi, wala mo na mag-uusap. Ikaw lang at ang Diyos muna ngayon. Come on, church. Speak to the Lord. Baka kinakausap ka na ni Lord. Baka may hinihingi na sa'yo si Lord. Baka may tinetest na sa'yo si Lord. And still you cannot sacrifice it for Him. The Lord is just testing you. Looking and trying to see kung sino pa ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon. And mga kapatid, sa oras na mabitawan mo yan para sa Diyos, sa oras na mapatunayan mo sa Diyos, at sa oras na makita ng Diyos, because He will see. Now that He see, the Lord will do to your life. The Lord will work something into your life. At mararanasan mo, kapatid, yung mga kailanman na hindi mo pa nararanasan before.
Because the Lord see, and now, magpapakilala ang Diyos as a Jehovah Jireh. Hallelujah. Tayo po iaawit at habang tayo umaawit, kausapin po natin ang Diyos. Sambahin natin ang ating Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Sige po, lahat yan ay para sa Diyos. Hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Yes, Lord. Sing to the Lord, mga kapatid. Maghintay sa'yo, aking Panginoon. Sing to the Lord. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa Sitwasyon at sulir. Yes, Lord. ang iyong Dakila. Alam, Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Katapatan mo Hindi ka nagkukulang, O Diyos, sa amin. sa kalangitan. Hallelujah. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila. Sa gitna. Hallelujah. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita.
sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Come on, church, continue to pray. Worship the name of the Lord right now. May mga bagay na inalaw si Lord sa buhay mo. At may mga bagay pa na iaalaw si Lord sa buhay mo as a testing. Kasi gusto ni Lord makita, because He want to see. He want to see into your life who is the really priority. Genuine pa ba yung faith mo sa akin, anak? Gustong makita ito ng Diyos sa inyo ngayon. That is why now, kung may mga bagay ka na dapat bitawan para sa Diyos, may mga bagay na nakakapag-hindrance sa'yo sa faith mo, to increase your faith, to grow spiritually, ask the Lord to give you the strength, to give you the courage, to give you the wisdom. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin, mga kapatid. Kausapin natin ang Diyos ngayong mga oras na ito. Sapagkat gusto ng Diyos maranasan mo not just the daily provisions, not just the additional provisions, but the abundance. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, after that sacrifice that Abraham made, si Lord nakipag-covenant na siya kay Abraham. That's what we call the Abrahamic covenant. Na kung saan talagang gagawin niya yung mga pangako. At kaya ko nasabi that it is the abundance of blessings. It is because sa line ni Abraham, he is one of the blessed man in the people here in this world that live. Dahil sa kanyang lahi, nagmula ang maraming mga lingkod ng Diyos. Nagmula ang hari. Sa kanyang lahi, nagsimula ang Israel. At sa kanyang lahi, siya ang pinili ng Diyos para sa kanyang lahi lumabas si Jesus Christ. That is why, mga kapatid, it is the word of God for us for this day. And nawa, hindi natin malimutan ito. Kaya I encourage you to decide in the valley, pass the test in the valley, and reach the mountain. Because the growth, the favor, the healing, the blessings is there. And it will follow. Maraming salamat po, O Diyos, sa salita mo sa amin ngayong umagang ito. Patuloy mo kami palaguin, patatagin. Lord, palalimin ang aming pangunawa, ang aming pag-iisip. Hindi na lamang, Panginoon, sa mga makamundong pag-iisip kung hindi, Lord, mas lalo sa spiritual na pag-iisip. At mas palakasin mo kami bilang isang mananampalataya, Panginoon. Sapagkat alam namin, O Diyos, that there will be more to come in this 2026. At hindi namin kayang malagpasan ang lahat ng mga ito. Kung loloobin mo, O Diyos, nang wala ka sa buhay namin. Maraming salamat po sa iyo.
Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat at papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas na palakpak po para kay Lord.